Dumating na nga sa Israel ang mga personnel ng US military kasabay ang pagdating din ng kanilang pambatong missile system na maaaring hudyat ng tuluyang pagkadawit ng US sa Israel-Iran conflict. Dahil dito ay nagbigay agad ng warning ang Iran na madadamay di umano ang mga Amerikano at inilagay lamang ng US ang kanilang mga sundalo sa panganib sa oras na targetin ng Iran ang Israel at handa na rin daw ang kanilang puwersa upang maglungsad ng mas malakihang pag-atake sa Israel anumang oras na gumanti ito. Sa kabilang banda, nakakasana rin ang plano ng Israel laban sa Iran at pinaalam na nila ito sa US. Kaya ang tanong, ang pagpapadala ng US ng kanilang mga tauhan at gamit sa Israel ay hudyat ng kanilang tuluyang pagsali sa giyera? Hindi kaya totoo ang usap-usapan na pumapalya na ang Iron Dome at ibang air defense system ng Israel laban sa mas malalakas na missiles ng Iran kaya nanghingi na ito ng saklolo sa US? Anong klaseng resback nga ba ang gagawin ng Israel at kailan nila ito gagawin na sinabi nilang malupit, precise at masakit ang epekto para sa Iran? At ano ang ikakasa ng Iran na nagbanta rin ng mas malaking resback sa oras na itinuloy ng Israel ang ganti nito laban sa kanila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Kinumpirma ni Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder ang pagdating ng 100 US Army personnel at ang pag-deploy ng US ng kanilang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense Missile System upang lalong palakasin ang depensa ng Israel laban sa napipintong pagsalakay ng Iran sa oras na umpisahan ng Israel ang kanilang pinangakong ganti sa pagpaulan ng Iran ng halos 200 missiles noong unang araw ng Oktubre, kung saan marami sa mga missiles na ito ang nakalusot at nagresulta ng minor damage sa dalawang Air Force bases sa loob ng bansa. Inaasahang dadami pa ang mga kanong sundalo na ipapadala ng US sa Israel sa mga darating na linggo na ibig sabihin lamang daw nito ay napipinto na ang sagot ng Israel sa ginawang pagsalakay ng Iran na maaaring magpapabago sa kasaysayan ng buong Middle East. Ang THAAD ay isang advanced missile defense system na kayang mag-intercept ng medium at intermediate ballistic missiles. Isa ito sa mga tinaguriang pinaka-epektibong missile defense system sa buong mundo ngayon na gawa ng kilalang arms at technology manufacturer na Lockheed Martin. Ang advanced radar system nito ay kayang mag-detect ng paparating na warhead at i-intercept ito maging sa layo ng 200 kilometers pa bago makarating sa lugar na pinoprotektahan ito. Kaya ayon sa datos, ito ay magiging epektibo maging sa mga hypersonic missiles ng Iran na base sa nangyari noong October 1 ay hindi lahat nasa loob ng Iron Dome at David Sling air defense system ng Israel. Ayon kay President Joe Biden, ang missile system ay kakailanganin ng Israel bilang antisipasyon sa maaring coordinated attacks ng Iran at mga proxy group nito na mas lalong magbibigay ng problema sa overloaded na air defense system ng Israel. Sa katunayan, noong October 1, sa pananarget ng Iran sa Israel ay aminado ang IDF na nakalusot ang mahigit 30 missiles na naging sanhi ng damage sa kanilang dalawang Air Force base, bagamat wala namang tauhan at eroplano ang napuruhan. Dahil dito, marami ang nagsasabi na hindi na epektibo ang air defense system ng Israel sa klase ng missiles na ginagamit ng Iran at mga proxies nito na ayon sa kanilang militar ay hypersonic at may kakayahang iwasan ang air defense system ng Israel. Kaya kailangan na nila ng tulong ng Amerika. Dati-rati ay bihirang may nakakalusot sa pananarget ng Hamas at Hezbollah dahil mga low-flying missiles lamang di umano ang gamit ng mga grupong ito. Subalit iba ang kaso ngayon sa mga missiles na pinaulan ng Iran. Maaring may katotohanan nga ang haka-haka ng mga eksperto na nahirapan na ang Iron Dome at David Sling ng Israel dahil noong isang araw lamang ay isang kampo na naman ng Israeli Army ang tinamaan ng drone galing sa Hezbollah na ayon sa balita ay 4 na sundalong Israelis ang nasawi at 61 ang nasugatan. Pinagsabay di umano ng Hezbollah ang pagpapakawala ng drones na binakapan ng maraming missiles kaya't nakalusot ang iba nito at tumama sa naturang kampo. Kaya paniguradong marami pang THAAD system ang ipapadala ng US sa Israel. Ganon din ang mga kanong sundalo na naatasang mag-set up nito ay madadagdagan din ng bilang sa mga susunod na araw ayon sa mga international observers na nakamonitor lang palagi sa posibleng salpukan ng Israel at Iran. Kasabay ng babala ng Iran sa US na inilalagay lamang nila ang kanilang mga tauhan sa panganib sa ginawa nilang ito ay hindi naman natinag si President Joe Biden sa banta na ito ng Iran at sinabing commitment ng US ang ipagtanggol ng Israel at nag-iwan pa ito ng warning sa Iran na hindi rin mag-aatubiling gumanti ang US kapag may nasaktan sa kanilang mga tauhan. Marami ang naniniwala na umpisa na nga ito ng pagkadamay ng US sa Israel-Iran conflict.
Matagal na ring panahon na may ganito karaming sundalong kano na nasa loob ng Israel sa kasagsagan ng tensyon at nakaambang gera. Kung sa bagay, matagal na rin namang gigil ang US sa Iran dahil sa mga anti-Western policies nito at sa pagsuporta sa mga proxy groups na ilang beses na ring tumarget ng mga embahada at kampo ng US sa Middle East na ikinasawi ng marami na ring Amerikanong sundalo at mga sibilyan. Kaya malamang ay hindi rin magdadalawang isip ang US na gumanti sa Iran kapag may mga kanong nasaktan o binawian ng buhay. Sa katunayan, ilang beses na ring nagpataw ng sanctions ang Amerika laban sa Iran dahil sa maraming kalokohan nito laban sa kanila. Subalit ang pinakamalaking rason ay ang nuclear program ng Islamic Republic. Kaya ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa ng tuluyang pagkadawit ng US sa sitwasyong ito at hindi ito magiging madali para sa Iran na maging kalaban ng dalawang powerhouse pagdating sa puwersa militar. Alam naman natin ang kapasidad ng US military pagdating sa malakihan at matagalang laban. Ayon sa isang Israeli journalist na si Avi Sharf, sa kanilang pagmomonitor sa flight tracking data sa loob ng Israel, may nakita silang dalawang dumating na C-17 US military transporter noong isang gabi lamang at lumanding sa Nevatim Israeli Air Force Base. Ang mga eroplanong ito ay malamang may dala di umanong karagdagang armas at spare parts upang mai-set up ang THAAD Air Defense System. Nagbigay rin ng clue si US Secretary of State Anthony Blinken na malaki talaga ang posibilidad na marami pang US personnel ang darating sa Israel sa mga susunod na linggo. Marami ang hindi na sorpresa sa aksyon na ito ng US na dati pa ay nagbigay na ng pahayag sa all-out na suporta nito sa Israel na kanilang pinakamalapit na ally sa Middle East. Ano nga ba ang balak ng Israel laban sa Iran na hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari matapos ang mahigit 2 linggo na matapos nung umatake ang Iran? Ayon sa spokesperson na kumakatawan sa opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nakikinig naman daw sila sa mga suhestyon ng US na huwag idamay ang nuclear program ng Iran. Ngunit magdidesisyon pa rin daw sila base sa pinakamagandang interes para sa Israel at sa mga mamamayan nito. Ayon sa mga ulat, sinabi ng di umano ni Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden ang kanilang plano. At ito ay ang atakihin lamang ang lahat ng military installations ng Iran na hindi kasali ang mga nuclear plant at oil fields na maaaring magresulta sa mas malawak na kaguluhan. Mas kalmado di umano ang tono ni Netanyahu sa pagpupulong na ito at natuwa naman di umano si Joe Biden sa narinig mula kay Netanyahu. Ngunit marami ang naniniwala na may nilulutong malaki ang Israel at palabas lamang nila ito upang hindi mapaghandaan ng Iran ang kanilang susunod na galaw. Alam naman ng mundo ang kakayahan ng Israeli military at ang malaking pagkamuhi nito sa Iran, kaya't hindi nakapagtatakang gagawa ito ng hakbang na talagang magdudulot ng malaking dagok sa Iran. Maging ang US ayon sa kanila ay wala rin silang magagawa at nasa Israel pa rin naman ang huling desisyon. Sa katunayan, ayon sa mungkahi ng dating Israeli Prime Minister na si Naftali Bennett, dapat ay huwag makinig ang Israel sa US at ituloy ang pagsalakay sa nuclear facilities at oil fields ng Iran. Ito ang perpektong panahon ayon sa kanya na pulbusin ng Israel ang mga nabanggit na pasilidad na mahalaga para sa Iran upang malaman nito ang pagkakamali nilang kalabanin ng Israel. Ngunit sa oras na gawin ito ng Israel ay panigurado ang pagsiklab ng pinakamalawak na gera sa kasaysayan ng Middle East na siguradong dawit ang US at mga bansang suportado ang Iran. Maaari ring maapektuhan ang presyo ng langis sa buong mundo ayon sa mga spekulasyon ng mga eksperto. Kaya dapat maging maingat di umano ang Israel sa kanilang gagawin. Lalo na't nagbanta ang Iran na may nakahanda silang matinding sorpresa sa Israel sa oras na umatake ito. Pagdating sa aktual na laban, kagaya ng ground offensive, bagamat mas marami ang kanilang mga sundalo, ay walang panama ang Iran sa highly trained at highly skilled na tropahan ng Israel, lalo na't armado ang mga Israeli sa mga makabagong gamit at taktika ng gera na ilang beses nang napatunayan sa aktual na labanan. Alam din ng mundo na hindi kakasa ang Iran pagdating sa salpukan sa ere laban sa Israel dahil dihado ang Iranian Air Force sa makabago at highly trained na Air Force ng Israel. Kaya marami ang naniniwala na idadaan ng Iran sa dami ng kanilang missiles at drones ang kanilang diskarte sakali mang mauwi sa full-scale war ang girian ng dalawang panig. Sa ngayon, tinatayang mayroong stockpile ng libu-libong drones at missiles ang Iran na kanilang pinarami bilang sagot sa mga sanctions ng kanilang Air Force at Navy na hindi na nila napalakas at na-modernize ng ilang taon. Bilang patunay na marami talagang stock ang Iran ay ang pagbigay nito ng missiles at drones sa Russia na marami ang naniniwala na ang kapalit ay ang pagtulong ng Russia na umabante ang nuclear program ng Iran. Dahil dito, binaling nila ang kanilang pansin at expertise sa pagpaparami ng mga missiles at drone kasabay ang pagtayo ng mga proxy groups
tulad ng Hezbollah, Houthis at Hamas na direktang nakikipagbakbakan sa Israel gamit ang mga armas na galing sa Iran. Kung tutuusin, maraming mga Middle Eastern countries ang galit sa Iran dahil sa pagiging pasimuno ito ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng rehiyon. Matatandaang ang UAE at Saudi Arabia ay nagkaroon ng ilang engkwentro laban sa mga Houthis sa Yemen na suportado ng Iran. Kaya't malakas ang presensya ng US sa pamamagitan ng kanilang mga airbase at navy sa mga naturang bansang ito. Alam ng mga maliliit na bansa sa Middle East na tanging ang US lamang ang magiging hadlang upang makontrol ng Iran ang buong rehiyon, kaya't ganoon na lamang ang pagpayag nila na magkaroon ng US forces sa kanilang mga bansa. Ganon din sa Israel-Iran war kapag ito ay natuloy. Ang US pa rin ang magiging game changer sa panig ng Israel dahil alam naman nating lahat na ang US pa rin ang may pinakamalakas na puwersa militar sa buong mundo sa kabila ng patuloy na paglakas rin ng military ng China. At sa napipintong gera ng Iran at Israel sa tulong ng US ay paniguradong walang panama ang kahit anong lakas na ibubuhos ng Iran ayon sa mga eksperto. Kaya't ayon sa mga tsurya sa napipintong pagsalakay ng Israel, malamang ay tatargetin muna ng IDF ang lahat ng posibleng imbakan ng Iran ng mga missiles upang lumiit ang tsansa na ito'y makaganti. Tapos ay iisa-isahin ng Israeli Air Force ang mga military facilities tulad ng mga kampo, communication facilities, Air Force Base at maging ang Iranian Navy gamit ang mga long-range at hypersonic missiles maging ang mga makabago nilang stealth fighter jets. Matapos mapilay ang kapasidad ng Iran rumesbak at depensahan ng buong bansa, ay maaari na nilang targetin ang mga nuclear at oil facility ng Iran kapag kailangan at maging ang mga leader nito kasama na ang pinakautak ng lahat, ang Supreme Leader na si Ali Khamenei ay maaaring maging number 1 nilang target. At kapag may naiwan pang missiles ang Iran at makapagsagawa ng pananarget sa loob ng Israel, dito ay mapapakinabangan ang THAAD missile system ng US na kasama ng Iron Dome, David Sling at Arrow 3 missile defense system ay magiging solidong panangga sa anumang paparating na pampasabog mula Iran. Kaya naman walang tigil ang pagsiset up ng THAAD system ng mga sundalong kano ngayon sa loob ng Israel na madadagdagan pa di umano sa mga darating na araw at linggo sa paglalapit ng salpukan ng Iran at Israel na tiyak na magpapayanig sa buong Middle East maging sa buong mundo. Samantala, ayon sa Foreign Minister ng Iran na handang-handa na sila sa pag-atake ng Israel anumang oras. Ayon kay Abbas Araghchi, inatasan na ng Supreme Leader ang lahat ng sangay ng kanilang militar na ihanda ang mga sarili at maging alerto sa lahat ng oras. Pinaigting rin di umano nila ang komunikasyon at koordinasyon ng lahat ng sangay ng kanilang hukbong sandatahan at ihanda ang mga emergency response team sa oras ng malakihang Israeli offensive. Sa katunayan, bilang paghahanda ay nag-testing pa nga ang Iran ng kanilang makabagong long-range missiles upang ayon sa kanila ay ma-improve ang accuracy nito sa mga posibleng target sa loob ng Israel. Lalo ding lumakas ang usap-usapan na nagtagumpay ng Iran na makagawa ng kanilang unang nuclear weapon dahil sa isang lindol na naganap sa loob ng bansa noong isang linggo. Kaya mas lalong maraming natatakot sa pag-usbong ng gera sa pagitan ng Iran at Israel. Ang tanong nga lang ay kung kakayanin ba talaga ng Iran ang pagsalakay ng Israeli Air Force na armado ng mga stealth bombers at ang mga makabago nitong hypersonic Jericho bombs at mga bunker busting bombs na maaaring sumira sa kanilang underground weapons depot at maging sa mga nuclear facility sa oras na magdesisyon ng Israel na sugurin ang mga ito. Dahil ayon kay Israeli Defense Secretary Yoav Gallant, bagamat nagsabi na sila sa US na panay military installations lamang kanilang susugurin, ay maaari itong magbago sa 11th hour o sa huling sandali. Depende sa sitwasyon. Marami ang nag-obserba na mas naging magkasundo raw ang US at Israel sa mga aksyong gagawin laban sa Iran kaysa sa mga naging aksyon nito laban sa Hamas at Hezbollah na walang kaalam-alam at timbre ang US sa ginawang opensiba ng Israel. Kaya maaaring bukas sa makalawa o sa mga darating na araw ay magugulat na lamang ang mundo sa kung ano ang gagawin ng Israel at kung ano ang response ng Iran sa posibleng malakihang gerang ito. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na update at sana mas manaig pa rin ang kapayapaan upang wala nang madadamay ng mga inosenteng sibilyan tulad ng masaklap na nangyayari ngayon sa Gaza at Lebanon kung saan tinatayang mahigit 47,000 ang sibilyan ang napuruhan at mahigit 1 milyon na ang nawala ng tirahan dahil sa walang tigil na sigalot. Kayo, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa isang malakihang gera laban sa Israel at Iran? Magbigay lang ninyo mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.